Ilang araw bagong opisyal na pagsisimula ng mga aktibidad para sa Fiesta Senior, nagsama-sama ang mahigit 6,000 mga security personnel para sa send-off ceremony na binubuo ng Philippine National Police, Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Coast Guard, BFP at maging mga miyembro ng disaster teams kaagapay ang Department of Health. Lahat sila ay binasbasan kasama na ang kanilang mga sasakyan na gagamitin sa pagpapatrolya at iba pang mga kagamitan. Kabilang narito ang bagong Mobile Command Center ng Police Regional Office 7 na may real-time monitoring, Starlink Internet at sariling generator set. Dito natin i-monitor lahat ng activities ng sinulog festivities. This is a real-time monitoring. Makikita natin dito yung mga kuha ng ating mga drones, yung body-worn cameras, and lahat ng CCTVs all over the Tri-Cities kaya nating i-monitor dito. So this is real-time monitoring at ang kagandahan nito, kung nasaan yung mga focused ng sinulog sa fluvial parade, pwede natin itong dalhin doon sa pier. No? Ayon sa LGU ng Cebu City, nasa 4 hanggang 5 milyong katao ang inaasahan nilang dadagsa sa mismong araw ng sinulog Grand Parade. Ngunit walang ipapatupad na signal restriction. Dili mo makuyawan because niya ang atong city government, ang atong national agencies, together with the PNP and all other uniform agencies nga nagbantay ninyo, nagpangga ninyo para moabot mo sa Cebu nga safe and peaceful. Wala tay signal shutdown, ang mohatag o signal shutdown pa doon sa city government ang NICA, which is the National Intelligence Coordinating Agency, but so far ang atong istorya walay threat. Nakasabit na rin ang mga banderitas sa Basilica Menore del Santo Niño. Mas dumami na rin ang mga taong bumibisita sa tahanan ng Milagrosong Bata. Ayon sa pamunuan ng Order of St. Augustine, na siyang namamahala ng religious activities ng Fiesta Senior, handa na sila sa pagdaraos ng misa nobenaryo at pagdagsa ng maraming deboto sa Basilica. So we still discourage devotees bringing big backpacks gihapon o katong mga lingkuranan, mga camping chairs. So naarami gi-post sa Facebook page sa Basilica nga mga allowed lang ang mga lingkuranan. So aside from this, ang kana po dato ang dress code gihapon. So we will still have ang katong gusto mo sulod dito sa Basilica, no, dito gusto sa sulod Banimba, I will still encourage them to wear the proper clothings, no? Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.